Maligayang pagdating sa aking munting channel, kaibigan. Ating tatalakayin ngayon ang bagong hit na anime entitled The Apothecary Diaries, Episode 1. Naninirahan si Mao Mao sa Red Light District at tumatanggap ng gawain mula sa kanyang ama na maghatid ng gamot sa Verdigris House. Siya ay nagbabala sa kanya tungkol sa pagtaas ng panganib ng mga kidnapping. Sumang-ayon si Mao Mao at nagtungo sa Verdigris House. Pagdating, ang madam ng brothel ay nag-asikaso sa mga customer na hindi napapansin si Perrin, isa sa 3 prinsesa. Pumasok si Mao Mao sa medicine room sa Verdigris House, sinuri ang kanyang sugat sa kaliwang braso, at pinagalitan ni Perrin. Ipinaliwanag niya na ang mga sugat ay mula sa kanyang mga regular na eksperimento sa droga. Habang nag-uusap, pumasok ang ginang, binabalaan si Mao Mao tungkol sa pag-iwas sa mga eksplosibong eksperimento, kung hindi ay mapipilitan siyang manligaw. Habang papunta sa plot ng halamanan, sinusumpa ni Mao Mao ang ginang dahil sa patuloy niyang pagtatangka na gawing kortesan. Matapos huminto sa plot ng halamang gamot, nabiktima siya ng mga human trafficker. Habang nakarating ang mga kidnapper sa Imperial Palace, ikinalungkot ni Mao Mao ang pag-aalala ng kanyang ama para sa kanyang kapakanan. Pagdating ng taglamig, ipinanganak ni Lady Lihua ang prinsipe sa tulong ng Rear Palace Physician. Samantala, si Lady Gyukuyo ay masayang nakatanggap ng balita tungkol sa ligtas na kapanganakan habang kinakandong ang kanyang sariling anak na babae, si Princess Lingli. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-alala si Mao Mao tungkol sa kanyang ama at nagmuni-muni sa kanyang nakaraang buhay bilang isang regular na apothecary. Pinag-iisipan niya ang pagkakatulad ng Rear Palace at mga bahay aliwan na parehong nagsisilbing hardin ng magagandang babae na nilalayong ipanganak ang mga anak ng emperador. Ang Rear Palace na tirahan ng 2,000 babae at tagapaglingkod kasama ang 1,000 bata ay hindi kasama ang mga lalaki maliban sa emperador, kanyang kamag-anak, at mga bata na nawalan ng kanilang pagkalalaki. Hindi tulad ng matataas, katamtaman, at mababang ranggo na mga konkubini, ang mga magastos na naglilingkod sa mga batang babae tulad ni Mao Mao ay nahaharap sa patuloy na panganib na mawalan ng kanilang buhay. Habang nagtatrabaho, nagmamadaling pumasok si Xiaolan upang magtanong tungkol sa nilalaman ng tag. Binasa ito ni Mao Mao at ibinigay ang lokasyon. Sinabi niya na ang karamihan sa mga tagapaglingkod ay hindi marunong bumasa at sumulat. Bagamat posible para sa mga tagapaglingkod na maging mababa ang ranggo ng mga konkubin, naniniwala si Mao Mao na kulang siya sa kinakailangang hitsura. Sa halip, pinili niyang humiga, iniiwasan ang gulo sa loob ng kanyang 2 taong termino, at ikinalulungkot ang kanyang kawalan ng kakayahang uminom. Habang nakikibahagi sa mga tungkulin sa paglalaba, hindi masigasig na nagbabahagi si Xiaolan ng balita kay Mao Mao tungkol sa isang kapansin-pansing eunuch na lumilikha ng ugong sa gitnang bahagi ng Rear Palace. Ipinahayag ni Xiaolan ang kanyang pagnanais na makita ang guwapong bata. Itinanong kung may interes si Mao Mao. Si Jinshi, Gaoshun at ang manggagamot ay bumisita kay Lihua na kasama ang kanyang 3 buwang gulang na anak ay masama ang pakiramdam. Pag-alis sa Crystal Pavilion, sinalubong nina Jinshi at Gaoshun si Hongniang na gumabay sa kanila sa Jade Pavilion, kung saan may sakit din ang 6 na buwang gulang na si Princess Lingli. Gayunpaman, ang manggagamot ay abala sa prinsipe at hindi maaaring alagaan ang prinsesa. Sa oras ng pagkain, ang mga tagapaglingkod ay nagpapahayag ng pag-aalala sa may sakit na prinsip at prinsesa. Sa pag-uusap, biglang iminumungkahi ni Xiaolan na isang sumpa ang naglalaro na nakalilito kay Mao Mao. Ipinaliwanag ni Xiaolan ang kumakalat na chismis. Lahat ng 3 dating tagapagmana ng emperador ay sumuko sa biglaang karamdaman. Nagulat si Mao Mao sa paghahayag na ito, habang inaasahan ni Xiaolan ang isang katulad na kapalaran para sa kasalukuyang mga tagapagmana. Nagtanong si Mao Mao tungkol sa kapakanan ng mga tagapagmana, at kinumpirma ni Xiaolan ang mga pagbisita ng manggagamot kina Lady Gyukuyo at Lady Lihua. Tinalakay nila ang potensyal na pagpipilian ng emperador para sa empress. Isinasaalang-alang si Lady Lihua, na kamakailan ay nagsilang ng isang anak na lalaki, at si Lady Gyukuyo, na pinapaboran ng emperador. Ang labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa ay maaaring konektado sa sumpa na nakakaapekto sa anak ni Lihua. Iniisip ni Xiaolan na maaaring mas malala ang kalagayan ni Lady Lihua dahil sa madalas na pagbisita ng doktor ay parehong dumaranas ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, at pagduduwal. Iginiit ni Xiaolan na ito ay isang sumpa. Ngunit itinuring ito ni Mao Mao bilang walang katotohanan. Samantala, ang isang mahinang Lady Lihua ay nag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak. Pag-iisip ng mga sintomas ng sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, at pagduduwal. Isinasaalang-alang ni Mao Mao ang pagkalason, ngunit ibinasura ito dahil pati ang prinsesa ay apektado.
Ang sinasadyang pagkalason ay kadalasang nagsasangkot ng mga alalahanin tungkol sa tagapagmana ng korona na ginagawang kakaiba ang sitwasyon. Hindi makagawa ng konklusyon, nagpasya siyang mag-imbestiga sa pamamagitan ng pagbisita sa lugar kung saan naninirahan ang mga matataas na babae. Habang naroon nasaksihan ni Mao Mao ang pagtatalo ni Lihua at Gyokuyo malapit sa Crystal Pavilion. Inakusahan ni Lady Lihua si Lady Gyokuyo ng pagmumura sa kanyang anak dahil sa pagsilang ng anak na babae ni Lady Gyokuyo. Itinanggi ni Lady Gyokuyo ang akusasyon na itinuro na ang anak ni Lady Lihua, si Prinsesa Lingli, ay may sakit din. Nilinaw niya na hinanap niya ang manggagamot para sa kanyang anak na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ang naguguluhan na manggagamot ay iniinis si Mao Mao na nauunawaan ang tunay na sanhi ng sakit at nagtataka kung alam ng manggagamot. Si Mao Mao, na kumbinsido na hindi ito isang sumpa, ay naghahanap ng isang maingat na paraan upang ipaalam sa mga babae ang tungkol sa sitwasyon na naghahanap ng material sa pagsusulat. Sa kanyang pag-alis, si Jinshi, na ipinaalam ang kaguluhan at sinamahan ni Gaoshun upang lutasin ang sitwasyon, ay narinig ang pag-ungol ni Mao Mao. Nagulat siya ngunit itinuring niya ito bilang isang maling interpretasyon. Habang naglalakad sa paligid ng Crystal Pavilion, nakita ni Shin ang isang bulaklak sa isang windowsill na may nakatali na piraso ng tela dito. Pagkaalis nito, kaswal niyang itinapon ang bulaklak. Wala pang isang buwan, pumanaw ang prinsip. Nainiwan si Lady Lihua na nagdadalamhati. Natanggap ni Mao Mao ang balita nang may kalungkutan na karamdam ng panghihinayang sa kanyang kawalan ng kakayahan na iligtas ang buhay ng prinsipi. Samantala, bumisita sina Jinshi at Gaoshun sa Jade Pavilion. Ipinakita ni Lady Gyokuyo kay Jinshi ang isang piraso ng tela na nakatali sa isang bulaklak ng rhododendron na natanggap sa araw ng pakikipagtalo niya kay Lady Lihua. Ang mensahe ay nagbabala tungkol sa lason na puting pulbo sa mukha at ang potensyal na pinsala nito sa sanggol. Kinikilala ni Lady Gyokuyo ang kasalanan ng kamangmangan at pinag-iisipan nila ang pagkakakilanlan ng nagpadala. Dahil hindi natukoy ng manggagamot ng palasyo ang pinagmulan ng paghihirap, hindi maaaring siya iyon. Humingi ng tulong si Lady Gyokuyo kay Jinshi sa paghahanap sa messenger. Naalala ni Jinshi ang narinig niyang pag-ungol ng isang babaeng katulong sa araw ng pagtatalo at humingi ng pahintulot kay Lady Gyokuyo na hiramin ang tela. Nang maglaon, nalaman ni Mao Mao mula kay Xiaolan na ang emperor ay madalas na bumisita kay Lady Gyokuyo na nagpapakita ng pagmamahal sa nabubuhay na prinsesa. Gayunpaman, walang balita tungkol kay Lady Lihua. Si Mao Mao ay ipinatawag upang mag-ulat sa matron ng mga babaeng naglilingkod at natagpuan ang kanyang sarili na nakagrupo sa iba pang mga tagapaglingkod na nakakaramdam ng pagkabalisa. Pagpasok nila sa silid, napansin ni Gaoshun ang inayos na palda ni Mao Mao. Dumating si Jinshi at habang ang mga nagsisilbing babae ay nabighani sa kanyang hitsura, napagkamalan siya ni Mao Mao na isang mayabang na babae. Ipinakilala ni Jinshi ang kanyang sarili bilang manager ng Rear Palace. At habang nagsusulat siya sa papel, sinasalamin ni Mao Mao ang pagiging maaksaya ng isang gwapong lalaki na naging batang-bata. Ibinunyag ni Jinshi ang mensahe na, "Kayo na may pekas, manatili rito." Sa mga nagtitipon na naglilingkod na mga babae, matapos silang paalisin, inutusan niya si Mao Mao na manatili. Nalilito, nagtataka siya kung paano siya nahuli sa pagpapadala ng naunang babala. Hindi nagtagal, napagtanto niya na isa pala itong bitag. Karamihan sa mga naglilingkod sa mga batang babae ay hindi marunong bumasa at sumulat. Siya lamang ang nakabasa ng mensahe nang hindi sinasadya na inilalantad ang kanyang sarili bilang may akda nito. Sa pagtatangkang tumakas, si Mao Mao ay dinakip ni Jinshi na nag-utos sa kanya na sundan siya. Habang nasa daan, binanggit ni Jinshi ang kanyang background record na sinasabing binansagan siya bilang illiterate. Nagkunwaring inosente si Mao Mao na iniuugnay ito sa isang pagkakamali dahil sa kanyang mababang kapanganakan. Determinado siyang hindi umamin, nagpasya siyang maglaro ng ignorante hanggang sa huli, bigo sa pagkatuklas ni Jinshi sa mensahe sa kabila ng kanyang pagsikap na ilihim ito. Mabilis niyang binansagan si Jinshi bilang hindi mapagkakatiwalaan at nagtanong kung bakit siya ang pinupuntirya nito sa halip na gumawa ng ibang bagay. Pagdating sa Jade Pavilion, sinalubong sila ni Hongyang. Sa pagkabalisa sa posibleng parusa, umaasa si Mao Mao na makakalabas ito ng buhay. Sa silid ni Lady Gyokuyo, nakita niya ang isang malusog at masayang Prinsesa Lingli na nagdadala ng ginhawa. Nagpahayag ng pasasalamat si Lady Gyokuyo sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak na nagpagulo kay Mao Mao na sinasabing hindi siya karapat-dapat sa gayong kabaitan. Sa takot na masangkot, si Mao Mao ay nagkunwaring kamangmangan na nalilito kay Lady Gyokuyo. Pumagit na si Jinshi, binanggit na ibinigay sa kanya ni Mao Mao ang mensahe. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na magkunwaring kamangmangan, itinuro ni Jinshi ang partikular na tela na ginamit na
na ibinibigay lamang sa mga babaeng naghahawak ng labada tulad niya, at nagtanong tungkol sa kanyang punit na palda. Hindi nakatakas, sa wakas ay sumuko si Mao Mao. Nang magtanong si Jinshi tungkol sa dahilan sa likod ng nakasulat na mensahe ni Mao Mao, ibinunyag niya na hinuha niya ang sanhi ng mga sakit noong araw na yon, makeup powder. Ikinuwento ni Mao Mao ang kanyang karanasan sa isang bahay aliwan kung saan ang mga kortesan, na gumagamit ng katulad na high-end na pulbos, ay naging biktima ng pagkalason, nag-alay ng kanilang buhay para sa kagandahan. Bago maglingkod sa Rear Palace, nagpatakbo siya bilang isang apotekary, bihasa sa mga lason. Nang tanungin tungkol sa pulbos ni Jinshi, binanggit ni Lady Gyokuyo na ginamit ng nurse ng sanggol ang pulbo sa mukha, na pinupuri ang epekto nito sa pagpaputi. Biglang nagkasakit ang nurse, at binigyan siya ni Lady Gyokuyo ng bakasyon na may kaukulang kabayaran. Sa pagpapahayag ng panghihinayang, kinikilala ni Lady Gyokuyo ang kasalanan ng kamangmangan, na ikinalulungkot ang kanyang pagmamasid sa pagsubaybay sa kung ano ang pumasok sa bibig ng kanyang anak na babae. Nang hihinayang din si Jinshi na hindi niya nalaman ng mas maaga, na napagtanto na ang impormasyon ay maaaring magligtas ng maraming buhay, kasama na ang prinsipi. Inihayag ni Lady Gyokuyo na, nang makita ang mensahe, sinubukan niyang ipaalam kay Lady Lihua. Gayunpaman, dahil sa isang nakaraang insidente, hindi nagtiwala sa kanya si Lady Lihua, at hindi pinansin ang mga babala. Masayang iminumungkahi ni Lady Gyokuyo si Mao Mao na maging kanyang bagong lady-in-waiting. Dahil nasira ang kanyang mga plano sa pagpapanatili ng mababang profile, iniwan ni Mao Mao ang Jade Pavilion sa pagiging hysterics. Sa kanyang pagbabalik, binati siya ni Xiaolan at nagtanong tungkol sa nangyari. The Apothecary Diaries Episode 1 ay nagtatapos sa mataas na tono habang nagtatanong si Mao Mao kung paano niya sila matutulungan. Nagsisimula ang episode 2 ng The Apothecary Diaries kung saan tumigil ang nakaraang kabanata sa mga sundalong nahuhulog dahil sa lason na ipinasok sa kanilang pagkain. Isang lalaking nagngangalang Gaoshun ang nagpaalam kay Jinshi tungkol sa bagay na ito at sinabing ang pinuno ng nayon ay nasa kustodiya dahil sa posibleng pagtulong sa mga barbaro. Tinatalakay nila ang kasalukuyang relasyon ni Gyokuyo at Mao Mao. Kinukumpirma ni Jinshi na may 4 na babaeng katulong si Gyokuyo na nagtatrabaho para sa kanya habang si Lihua ay may mahigit 10. Bagamat ginagawa nitong mas mababa ang Gyokuyo kaysa kay Lihua, sinasabi nila kung paano mas matalino at maingat si Gyokuyo. Sinabi ni Jinshi kay Gaoshun na babantayan niya si Mao Mao para pigilan siya sa paggamit ng kanyang kaalaman sa apothecary para sa mga hindi magandang layunin. Sinubukan ni Jinshi na akitin si Mao Mao kinabukasan at hiniling sa kanya na pagsilbihan si Gyokuyo ng maayos. Nakilala ni Mao Mao si Hongyang, ang head lady-in-waiting ni Gyokuyo na nagpapakita sa kanya sa paligid ng Jade Pavilion. Nakilala niya ang isa pang babaeng naghihintay na nagngangalang Yinghua, Giyuan, at Ailan. Sinabi nila kay Mao Mao na si Gyokuyo ay walang mga katulong na babae at ang kanyang mga babaeng naghihintay na magsagawa ng mga gawain para sa kanya. Nag-aalok si Mao Mao na tumulong, ngunit sinabi ng batang babae na kailangan niyang pumunta sa kanyang silid dahil may espesyal na gawain si Gyokuyo para sa kanya. Ang mga babae ay nagsitsismis tungkol sa sugat ni Mao Mao sa braso, habang si Mao Mao ay nakaupo sa kanyang silid at nagmumuni-muni. Sinabi ni Jinshi kay Mao Mao na siya ang nakatalaga sa pagtikim ng lason. Sinabi niya na ang dati niyang tester ay nalason sa mga pagkain na inihanda ng mga tao para sa kanya, at si Gyokuyo mismo ay nalason ng ilang beses. Habang sinusuri niya ang pagkain para sa lason, kinumpirma ni Mao Mao na nag-eksperimento siya sa maraming nakakalason na kemikal sa bahay at lumaki ang kaligtasan sa lason. Si Jinshi at ang iba ay naguguluhan sa kasiyahan ni Mao Mao sa gawain. Sinabi ni Mao Mao kay Hongyang na pinakamahusay na lumipat sa mga platong pilak dahil tumutugon sila sa lason. Sinabi ni Hongyang na dapat ay binanggit niya ang kanyang apothecary background nang siya ay dumating dito dahil mas malaki ang sahod niya. Sinabi ni Mao Mao na tumanggi siyang ipaalam sa mga tao ang kanyang kaalaman dahil ayaw. Gayunpaman, ang perang ito ay hindi mapupunta sa kanyang mga kidnapper. Sinusuri namin si Mao Mao na gumaganap ng higit pang mga tungkulin sa pagsubok ng lason at nagsimula siyang magsawa sa lahat ng ito. Inatasan ni Jinshi si Mao Mao na subukan ang ilang mga buwan na natanggap niya mula sa isang tao at sinabi ni Mao Mao na ligtas ang mga ito. Gayunpaman, ayaw ni Jinshi na magpakasawa sa kanila. Sinabi ni Jinshi kay Mao Mao ang tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng mga sundalo at pinuno ng nayon. Tinanong siya ni Mao Mao kung saan sila kumain at kung anong mga kagamitan ang kanilang ginamit. Ipinakita niya sa kanya ang isang teorya tungkol sa kahoy na panggatong na ginamit ng mga sundalo sa kanilang kapistahan at sinabing maaaring may lason ito. Tinanong ni Jinshi si Mao Mao kung maaari siyang gumawa ng aphrodisiac.
At nasasabik si Mao Mao sa gawain at sinabing kaya niya ito. Aalis si Mao Mao kinabukasan para bisitahin ang doktor ng palasyo at si Gaoshun, katulong ni Jinshi. Dinala niya siya sa isang silid kung saan maaari niyang gawin ang aphrodisiac. Habang sinusubukan niyang gawin ito, napansin niyang binigyan siya ng mga ito ng mas kaunting kakao kaysa sa inaasahan. Sila ang nagbibigay sa kanya ng mas maraming sangkap at si Mao Mao ang kumukumpleto ng ulam. Gayunpaman, nagpasya siyang gumawa ng ilang brownies gamit ito at itago ang mga ito ng palihim. Pagbalik niya sa lugar, pinagalitan siya ni Hongyang dahil kinain ng ibang lady-in-waiting ang brownies at nakaranas ng side effects. Matapos iharap ang aphrodisiac at iba pang mga gamot kay Gyukuyo, pinuri ni Jinshi si Mao Mao para sa kanyang pagsisikap sa isang tense na paraan. Nagsasara ang episode na may kakaibang lalaki na nakatingin sa isang babae mula sa malayo. At dito nagtatapos ang episode 2 ng The Apothecary Diaries, at sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Kaibigan, hanggang sa muli.